Marami sa atin yung nagtatanong, bakit parang ang lamya ng response ng mga kaparian pagdating sa divorce, SOGI, at gender ideology? Well, first of all, wag nating lahatin. In fact, I can think of many priests who have been very helpful to us dito sa Sentinel PH. I have nothing but gratitude para sa suporta nila sa atin at para sa pagtuturo ng values of chastity and purity of heart. Still, may mga nagme-message who feel na nakukulangan sila sa tindig at boses ng simbahan as a whole, and the clergy in particular pagdating sa pag-oppose sa divorce, SOGI at gender ideology na ngayon laganap na sa schools at universities. Some of the clergy are very vocal pagdating sa corruption at EJK. Tama naman yun. Pero pagdating sa SOGI, tahimik. Yung iba never na nga natin narinig ng salita laban sa anti-life and anti-family bills. Is it because they think of SOGI as compassion to the LGBT? True compassion is to preach that they should carry their cross. Not the cross of discrimination, but the cross of living their lives the way God wants them to live in chastity, and to live according to their biological sex. Our clergy are very passionate and oriented towards their own calling. Some of them have a true heart for the poor. Some of them are true justice warriors fighting for the rights of the marginalized. Iba nakafocus sa pagpapaayos ng simbahan nila, yung retablo, yung altar, yung mga rebulto, yung sound system. Importante yung mga yan. But what we need right now are strong, guiding voices that will bring light and clarity sa mga anti-family bills na sinusulong ng Kongreso ngayon. Kasi habang nakafocus kayo sa inyong mga charisms, patuloy na isinusulong ng mga mababatas natin ang mga bills na labag sa utos ng Diyos para sa family at sexualidad. And I pray to God that the same energy that our bishops have in fighting for human rights will also be seen in preaching against divorce, SOGI, and gender ideology. Remember natin yung sinabi ni Sister Lucia ng Fatima. The final battle between God and Satan will be over marriage and the family. In the meantime, dear lay people and Christians of goodwill, let's continue to enlighten our brethren. The church isn't just the priests and the bishops. Tayo rin ang simbahan, ang katawan ni Kristo. Lahat tayo ay hari, pari at propeta gawa ng ating pagiging binyag sa simbahan. Let's do our part in sharing the gospel with charity and clarity.